Tayo po munang manalangin. Panginoong Hesus, salamat o God na kami po ay muli magkakasama online na mag-aaral ninyo po mga salita. Dalangin po namin, O Father God, na patuloy na nga mangusap ka sa amin, individual and personal, O Father God. And we pray na yung mga salita na aming matututunan, maging kalakasan po namin, Panginoon, at patuloy nga na lumago kami sa aming pananampalataya sa inyo. Sa inyo, Lord God, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral po natin tonight sa ating topic 146, Unraveling the Mysteries of Life. So babasahin po natin yung Book of Ecclesiastes. Doon po natin ang pagtutuunan ng pansin. Ito rin po yung devotion ko for the past few days. Natapos po natin yung Book of Ecclesiastes. So yung main text po natin, kukuhanin po natin sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Sabi po nung verse, "For everything there is a season and a time for every matter under heaven." Ang lahat daw sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon at may kanya-kanyang oras. The Lord made everything beautiful in His perfect time. So lahat ng pangyayari sa buhay po natin, ito man yung time na tayo po ay na-born again, nakakilala sa Panginoon, time na tayo po ay nakapagtapos ng pag-aaral, naging successful sa ating mga businesses, ayan, so sa pag-aasawa, sa ating mga career path, sabi dito, there is a time for every matter under heaven. Yan. So may kanya-kanyang oras ang lahat ng bagay. Yung book po ng Ecclesiastes or yung Mangangaral sa Tagalog, it was attributed to King Solomon. So alam po natin na si King Solomon po, anak po ito ni King David. It is a profound exploration of life's complexities and mysteries. Alam niyo, ang sarap basahin ng Mangangaral kasi marami ka talagang matututunan doon na mga practical lessons sa buhay. It delves into the human experience, questioning the meaning and the purpose of life, and also offering wisdom on how to navigate its uncertainties. So Ecclesiastes challenges us to reflect on our existence. Ano ba yung layunin ng Diyos? Bakit tayo nilikha? Our pursuits, ano yung mga gusto natin gawin at ano yung kalooban ng Lord? And of course, most importantly, our relationship with God. Yan. Ecclesiastes is basically a part of the wisdom literature in the Old Testament. So mababasa po natin ito in the Old Testament, and then sabi ko nga, it was written by Solomon, son of David. It was written around 10th century before Christ. It reflects a period of Israel's history marked by prosperity and peace. Yung book's philosophical tone and existential questions resonate with readers across generations, making it a timeless piece of literature. So kahit na sa ating kapanahunan ngayon, kung babasahin po natin yung mga ngaral, talagang applicable pa rin yung mga life lessons na pwede po natin makuha from that book. So meron akong 5 points na gusto sa ating ituro tonight. Yung number 1, the futility or the uselessness or the pointless of earthly pursuits. Yan. So a perfect example dito syempre si Solomon. Alam naman natin na napakayaman ni Solomon, ang dami niyang na-achieve in life. Sabi doon, despite his immense wealth, kahit na siya ay napakayaman, talagang ang laki ng kasyang palasyo, and then dami niyang mga ginto and accomplishments, ang dami niyang napagtagumpayan, siya ang nagpatayo ng Temple of God. Solomon finds them ultimately meaningless without a deeper purpose. Kaya nga nagpapasalamat ako sa gabing ito na alam natin yung ating purpose. Hindi natin winawalang bahala na dumalo ng gawain ng Lord katulad ng simple Bible study. Kasi that is the meaning of life. The very purpose kung bakit tayo kinrate ng Lord. For us to have a relationship with the Lord. Sabi ng mga ngaral chapter 2 verses 4 to 11, nakagawa ako ng mga dakilang bagay. So nagsasalita dito si Haring Solomon. Sabi niya, nakapagpatayo ako ng malalaking bahay at ginawa kong ubasan ng paligid nito. Di ba ganun siya ka-successful? More than anyone could be successful here on earth. Ganon ka-prosperous, ganon ka-successful itong si Solomon. Gumawa ako para sa aking sarili ng mga hardin at liwasan. Tinamnan ko ito ng lahat ng uri ng punong kahoy na mapapakinabangan ng bunga. Di ba? Humukay ako ng mga balon na pagkukunan ng pandilig sa mga pananim na ito. Bumili ako ng mga aliping babae at lalaki. So ang dami ng alipin, ang dami nga ng mga anak eh. Ang dami ng asawa. Ang mga alipin ko'y nagkaanak na sa aking tahanan. Ang kawan ko'y ubod ng dami. Walang kasindami kong ihahalin tulad sa kawan ng mga haring nauna sa akin. So talagang blessed
etong si Solomon. Nakaipon ako ng napakaraming pilak at ginto mula sa mga lupaing nasasakupan ko. Marami akong mga awit na babae at lalaki. Marami akong asawa at pawang magaganda. Wala nang hahanapin pang isang lalaki, sabi dito. Lalo na kung tungkol din lang naman sa babae. Kasi nga 'di ba, ang asawa niya 700, um asawa niya plus yung 300 na mga alipin. Higit akong dinakila kaysa sino mang haring nauna sa akin, taglay ko pa rin ang aking karunungan, 'di ba? Matalino siya. Wala akong ginustong hindi ko nakuha. Ginagawa ko ang lahat ng aking magustuhan. Nalulugod ako sa aking mga ginagawa at iyon ang pinakagantimpala ng aking mga pinagpaguran. Pagkatapos, inisip kong mabuti ang maginawa ko at ang pagod na aking pinuhunan, nakita kong ang lahat ay pawang walang kabuluhan. Tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. Tinan mo, imagine all of the accomplishments. Sabi niya lahat ng gusto niya, nakukuha niya, wala na siyang hihilingin pa. Pero sabi niya dito, ang lahat ng bagay na ito ay pawang walang kabuluhan. Tulad lang daw ito ng paghahabol sa hangin. So, minention niya dito, gusto niyang emphasize sa atin the futility or uselessness of earthly pursuits. Lahat ng mga ninanasan natin dito sa mundo ay walang kabuluhan. Point number 2, the inevitability of death. Yan. Ang sabi niya dito, yung faith ng wise, hindi yung faith ng foolish. Kahit ikaw yung pinakamatalino, kahit ikaw yung pinakabobo sa buong mundo, pareho lang kayo mamamatay. Hindi nga naman daw mapipigilan ang kamatayan. Both the wise and the foolish share the same fate, death. So this realization prompts a reflection on what truly matters in life. So napakahalaga na pahalagahan mo ang mga bagay na ginagawa mo here on earth. Kasi at the end of the day, mamamatay ka. Pero ang question, kapag namatay ka ba, saan ka ba pupunta? Are you going to heaven or are you going to hell? Kasi walang purgatory sa Bible. So it's a matter of your relationship with the Lord Jesus Christ. Kung in a relationship ka with the Lord Jesus Christ, you go to heaven. Other than that, you go to hell. Kahit na pinakamayaman ka, pinakamabait ka, pinakamatalino ka, pero wala kang relasyon kay Jesus, you go to hell. Sabi dito ng mga ngaral 2:14-16, nalalaman ng marunong ang kanyang patutunguhan, ngunit hindi alam ng mangmang ang kanyang hangganan. Ngunit nabatid ko ring iisang hantungan ng lahat. Sinabi ko sa aking sarili, ang sinapit ng mangmang ay siya mo ring sasapitin. Ano nga bang napala mo sa labis na pagpapakarunong? Sabi niya. At naisip kong ito man ay wala ring kabuluhan. Pagkat kung paano ang mangmang ay nalilimutan pagdating ng araw, gayon din ang lahat ay mamamatay, maging ang marunong man o ang mangmang, 'di ba? So, kilala natin sina Einstein, kilala natin sina Jose Rizal, kilala natin yung mga heroes, 'di ba? Pero eventually, makakalimutan din sila. Katulad din natin, marunong mangmang, pareho ang destination, mamamatay. Kasi nga ang kamatayan ay hindi mapipigilan. Again, pinag-aaralan natin yung mysteries of life. Kaya dapat marami talaga tayong life lessons na matututunan dito kay Solomon. Point number 3, the value of wisdom. Yan. Siyempre, mahalaga yung karunungan. Wisdom's superiority over folly or foolishness. Sabi dito, wisdom provides protection and insight, guiding us through life's uncertainties. Napakahalaga na tayo po ay marunong, lalo na marunong sa salita ng Diyos. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na, Lord, narito po ko sa impyerno. Wala naman pong nagbahagi sa akin ng salita ng Diyos. Hindi ko naman po nabasa ang Bible. Paano po ako mananampalataya sa inyo? Diba? Hindi excuse ang ignorance for us to be saved. Diba? Sabi ng mga ngaral chapter 7 verses 11-12, ang taong nagtataglay ng karunungan ay higit na mainam kaysa minanang kayamanan. Ang tulong na magagawa ng karunungan sa tao ay tulad na magagawa ng salapi. Ang tao ay maililigtas ng kanyang karunungan. At ito ang kabutihan ng kaalaman. Totoo. Kaya nga tayo, mahalaga na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Nagiging marunong tayo sa Word of God. Nalalaman natin yung mga bagay na dapat natin gawin at mga bagay na hindi natin dapat gawin. Kasi kung hindi mo alam yung dapat mong gawin pero ginawa mo pa rin, yung mali, nagkakasala ka. Hindi po yung excuse for us to be safe, for us not to sin. Kailangan po ay inaaral natin yung Word of God. So we need the wisdom, the guidance from the Lord. Point number 4, this is also important. The importance of enjoying life.
Kalooban ng Lord na tayo po ay maging maligaya. Kalooban ng Lord na tayo po ay maging masaya. I-enjoy natin yung buhay, hindi yung puro pagdurusa ang ginawa mo dito sa mundo. Finding joy in simple pleasures. Sabi ng book na babasahin natin. So sabi dito, embrace the present and find joy in everyday moments is a gift from God. Regalo yun ng Diyos. Na yung ginagawa mo, ini-enjoy mo or masaya ka sa trabaho mo, masaya ka sa pamilya mo, masaya ka sa gawain ng simbahan, masaya kang gumawa ng kabutan sa ibang tao, masaya kang mag-Bible study, 'di ba? So, masaya ka mag-travel. Ayan. So, kailangan masaya ka sa girlfriend or boyfriend mo or sa asawa mo. Mahalaga po yun. Dapat you're enjoying every moment kasi that is a gift from God. Sabi ng mga ngaral, chapter 3, verses 12 to 13, alam kong walang pinakamabuti sa tao. Sabi niya, kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Alam ko rin kaloob ng Diyos na ang tao'y kumain. Kaloob ng Diyos na siya'y uminom at kinabangan ng bunga ng kanyang pinagpaguran. Totoo, di ba? Bakit ka ba nagtatrabaho? Siyempre, para kumain. So, hindi naman sinabi ng Lord talaga na ubusin mo na yung oras at panahon mo sa pagtatrabaho. Then, wag ka nang kumain, wag ka nang magpahinga, wag ka nang magbigay ng oras sa Kanya at magkaroon ka ng relationship kay Lord. So, napakahalaga na ini-enjoy po natin yung pinagpagura natin. At ini-enjoy po natin yung buhay na binigay po sa atin ng Lord. Kaya marami mga tao na nagsusuicide kasi hindi na nila nai-enjoy yung life nila kasi nga wala silang relasyon sa Panginoon. Naniniwala ko na may enjoy mo yung buhay mo kung in a relationship ka with the Lord. Kasi ang enjoyment naman ng buhay, hindi lang ito patungkol sa financial, hindi rin ito patungkol sa kalusugan, hindi rin ito patungkol sa achievement, ito ay patungkol sa kapayapaan, sa kaligayahan na natatamo natin sa ating relasyon sa Panginoong Hesus. So napakahalaga na pag-ibayuhin natin yung relationship natin sa Panginoon. Point number 5, the sovereignty of God. Yan. So always remember that the Lord is always in control. The Lord is in control over time and events. We have to recognize God's sovereignty that He helps us for us to trust in His plan and timing even when life seems mysterious. 'Di ba? Misteryoso talaga ang buhay. May mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin alam ang kasagutan, 'di ba? Hindi natin alam yung mga bagay na kailangan nating gawin. Pero meron tayong assurance na meron pala akong Diyos na in control. So no matter what, hindi tayo certain sa mangyayari in the long run, in the future, hindi tayo certain doon sa mga bagay na nangyayari dito sa mundo, pero meron kang certainty na meron pala akong Diyos na in control. So kailangan mo lang dapat gawin ay magtiwala sa Kanya. Sabi ng mga ngaral chapter 3 verses 1 to 8, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. Yun yung ating verse, 'di ba? May kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, 'di ba? Lahat tayo isinilang, lahat din tayo ay mamamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim, 'di ba? Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha. Imagine yung time na ikaw talaga ay lumuluha, nalulungkot at panahon ng pagtawa. Pero may kanya-kanyang panahon yan. Ang panahon ng pagluluksa, di ba? At panahon ng pagdiriwang. Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon ng mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ayan, lalo na yung mga nagtatrabaho abroad. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon, 'di ba? Mahalaga rin po 'yan. Minsan kasi tayo sa bahay natin, ang dami ng mga bagay na kailangang itapon. So, yung mga bagay na kailangan itapon, itapon mo na. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Ayan, katulad ngayon, syempre ako lang yung nagsasalita, tahimik ka, pero eventually sana yung mga salita na napapakinggan mo, isi-share mo din dun sa mga ibang tao, sa mga mahal mo sa buhay. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot. Yan, yung mga nasa relationship, may ganun pala. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. So in short, the Lord is always in control regardless of that time, regardless of that events. So kahit sa oras na nalulungkot ka,
magtiwala ka sa Diyos. Sa oras na lumuluha ka, may sakit at karamdaman ka, magtiwala ka sa Diyos. Sa oras na gipit ka, magtiwala ka sa Diyos. Kasi darating ang time, magiging maaluan ka, darating ang time, magiging malusog ka, darating ang time, makaka-move on ka din, darating ang time, gagraduate ka din. Amen? So the Lord is always in control. So in summary, yung Book of Ecclesiastes, yung mga ngaral offers a candid or frank look at the human condition. Pinapakita niya talaga yung kondisyon ng tao, acknowledging life's mysteries and uncertainties. It encourages us to seek wisdom. Tingin mo yung karunungan ng Lord. Find joy in the present. Huwag mo nang balikan yung mga hindi magandang nangyari sa'yo in the past. Dekada na ang nakaraan, hindi ka pa rin makamove on. So, find joy in the present and trust in God's sovereignty. Magtiwala ka that the Lord is always in control. So by embracing these principles, we can navigate life's complexities with a sense of purpose and peace. The book of Ecclesiastes reminds us that while life is filled with mysteries, we are not left without guidance. Yun yung maganda. Kahit na may mga katanungan tayo na parang ang hirap sagutin, hindi natin ma-discover, pero hindi naman tayo iniwan ng walang guidance, di ba? Through wisdom, through joy, and trust in God, we can find meaning and fulfillment. Solomon's reflections challenge us to look beyond earthly pursuits and focus on what truly matters. Take it from Solomon. He is one of the wisest man in the Bible, di ba? So, syempre, kung magtatanong ka ng isang bagay, tatanungin mo yung matalino, di ba? So, ang sabi niya, di ba, look beyond earthly pursuits. Okay po yan, enjoy mo. Pero may mga bagay na hindi mo talaga makukuha, huwag mo ipilit. Dapat nagpo-focus ka on what truly matters. Yun nga po yun, yung relationship with the Lord. So in our application, so we have to reflect on your own life. Yan, mag-reflect ka sa buhay mo. Identify mo yung area ng buhay mo where you may be seeking fulfillment in earthly pursuits. Minsan kailangan natin i-check ang sarili natin. Ano ba talaga nagpapasaya sa akin? Mobile Legends na lang ba? Netflix na lang ba? Pagpe-perform na lang ba? Pera na lang ba? Ayan. So, kailangan hindi po tayo in the earthly pursuit. Practice finding joy in simple, everyday moments. Yan. So, kailangan kahit sa mga maliliit na bagay, so talaga na-enjoy mo yun. Yan. Yan, katulad nga, nagpunta ako sa wedding nung estudyante ko. So, nakipag-reconnect ako sa mga previous students ko before. So, even for a simple conversation with them, talaga na-enjoy ko yung moment na yon. So, na-miss ko sila sharing the gospel to them when they were still my student. Number 3, trust in God's sovereignty and timing even when life feels uncertain. Yan. So magtiwala ka lang that the Lord is always in control, may perfect time ang Lord, the Lord made everything beautiful in His time, so magtiwala ka lang sa Lord. Ang take home po natin tonight, we have to embrace the mysteries of life with wisdom, with joy, and trust in God's perfect plan. Tayo pong manalangin, Panginoon, salamat o God sa gabing ito. Salamat o Jesus Christ na patuloy niyo po kaming ini-encourage ng inyo pong mga salita from the book of Ecclesiastes. Alam namin, Lord God, na marami po kami mga practical lessons in life na matututunan from your book. At talangin namin, Lord God, na more than just understanding them, more than just listening to it, dalangin po namin, Lord God, na ma-apply namin ito in our lives at maging blessing din kami to other people. Sa inyo, Lord God, ang papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.